Eto na, mukhang nag-uumpisa na, no? Hmm, mukhang ito, nakita naman natin kung gaano sila sunod-sunod na bumira. Lahat sila nagtulong-tulong, makakaliwa, media, Congress, even yung House Speaker, no? Nagsama-sama sila na binibira si VP, especially with regard doon sa confidential fund, yung pag-transfer ng pondo from the office of the president and to the office of the vice president, pero hindi nila kine-question yung president mismo na umapprove, di ba? Pero yung usapin dyan sa pondo na yan, halos araw-araw nilang binabanatan. Pero yung usaping nalagay sa alanganin ang buhay ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, hindi ibinalita. Kung makikita ninyo, kahit tignan ninyo sa mga ibang media, wala. Maliban lang dito sa RMN Butuan. Ano ho? Ito lang yung nakita kong nagbalita. Ito, breaking news ito, pero hindi pinag-usapan or hindi ibinalita sa media. Mas pinag-usapan pa yung kakasuhan daw yung mga vloggers na pinag-usapan lang naman, yung about kay DJ Bantag. Pero ito, ang pangalawang pangulo muntik ng mabomba, hindi pinag-usapan or hindi ibinalita. Tingnan natin ito kasi yung breaking news na ito, sabi dito, na-disrupt daw at na-diffused yung pinaghihinalaang bomba, IED, improvised na explosive device. Doon mismo sa gate, ito kung makikita natin yan, gate ng Congressional District Office ni Congressman Del Corvera. Itong si Del Corvera na ito, alam nyo ba kung ano ang political party nito? PDP laban ang political party nito. Sa makatuwid, baga kapartido ni former President Duterte. Ayan ayon dito, mismong gate ng Congressional Office ng Agusan del Norte Congressman Dale Corvera. Ito ay nangyari sa kabila ng mahigpit na seguridad ng PNP. Dahil nga dito sa ini-expect nila na pagdating daw ni VP Sara Duterte kinabukasan. So kung 20 hours ago ito, ngayon sana ito, Wednesday. Ayan ho. So tignan nga natin itong mga larawan. Ayan. Ayan. And ito yung IED. Improvised talaga, no? Nako ho. Ayan ho. Ayan. Nako. Hindi mo kung tutuusin, kung hindi ka expert dito, hindi mo talaga makitaan or mapansin na ito ay bomba pala. Delikado. Nalagay pala sa alanganin ang buhay ng ating Vice President. Ayan So, ano po yung implication nito? Sana naman pakisagot ng Pangulo ito, kasi unang-una, hindi na nga ito nabalita sa media. Parang feeling ko tuloy, ito ang gusto nilang mangyari. Mabuti na lang kamo ay naagapan. Kasi baga ay threat na itong si
Sara Duterte sa posibilidad na ito ngang Pangulo ay hindi magtatagal yung kanyang termino. Hindi natin alam kung ano yung mga pwede pang mangyari dahil punong-puno na ang taong bayan. Ano ho? I mean, akala ko ba bestie sila, no? O mag-best friend sila. O ano, bakit wala man lang pahayag ang Pangulo dito? Hindi kaya yung isip-isip at usap-usapan ng taong bayan na malamang ito ay isang plot upang i-assassinate itong vice president na ito. Dahil bakit nakapagtataka, ito 20 hours ago, hanggang ngayon, walang balita sa mainstream media. Hindi man lang ito pinag-usapan or ibinalita. Kaduda-duda nga naman ito. Ano kayang meron? Isa itong nakakaalarma na pangyayari dahil kung ito ay ibang tao, malamang ibinalita na. I mean, tignan nyo, parang nasi-single out na itong si Sara Duterte na grabe ang kanilang puna doon sa intelligence fund, confidential fund. Pero dito, buhay na ang pinag-uusapan dito. What if hindi ito naagapan or hindi na-respondihan at pumunta si Sara Duterte dito kay Congressman Del Corvera, nakaalyado din. O di dalawa sana silang na-assassinate. Ano na ho ang nangyayari sa bansa natin?